Nasa harap ko ngayon ng isang malaking kawali na punong-puno ng Chinese ngoyong dito sa Cebu. Isa sa mga pinaka-favorite na Filipino-Chinese street food ng mga Cebuano. At sa episode na to, gagawin natin ultimate Filipino-Chinese food dito sa Cebu. At hinihintay natin. Tara! Sa video na to, hahanapin natin ang mga best Chinese Cebuano food dito sa Cebu City. Mula sa alamat ng ngoyong shop, Puno kayo ng ngoyong shop ko, hindi ko trip. Tama. Oh, pero iba to, ha? oldest lumpia house, Kumuha lang sila ng Chinese lumpia kasi isang supot lang. So go-to siya. Tapos, bayad, alis ka na kaagad. legendary Chinese eatery, This is divine. at hanggang sa famous dim sum place dito sa Cebu. If i-compare mo yung Cebuano street food, parang ang laki rin talaga ng Chinese influence. Mga paps, ito ang mga best Chinese food ng Cebu. Ready ka na ba? Tara! Chinese settlers established a permanent community in Cebu around 1590 in the Parian district following the Spanish colonization. Although trade relations between Chinese merchants and local Cebuanos began centuries earlier, possibly as early as the 1st century AD, ang Cebu ay may deep-rooted large Chinese Filipino community with historical estimate 7% of Cebu's population. Kaya naman, ngayon, karamihan din ng mga Chinese dito ay mga negosyante. Kaya may itatahi natin dyan kung bakit malaki ang impluwensya ng Chinese cuisine sa Cebuano food. Katulad na lang dito sa unang food spot natin. Okay, ito na ang unang location natin para sa ating ultimate Chinese food tour dito sa Cebu. Steve, alam mo, just a brief background, bakit napakarampat ng Chinese culture dito sa Cebu? Muling nagbabalik ang aking mabuting kaibigan at resident Cebu co-host ng Chewy Show and might be the #1 food content creator sa buong Cebu. Welcome back, Idol Food Trip! Kasi historically, dito talaga yung mga sinaunang mga Chinese merchants pumunta dito sa Cebu. Oo. So, long time ago talaga. Tapos, so parang pre-colonial siya. Okay. Kasi ang daming mga goods, exchange Mga trades, of goods, oh. trades dito. Kaya it reflects pagdating sa pagkain. Katulad Tama. na lang dito sa unang location natin, dito sa Doming's Ngoyong. Tama. Doming's Ngoyong established in the 1960s on Dimasalang Street. It is widely regarded as pioneer of Cebuano-style ngoyong, a deep-fried 5-spice flavored spring roll. Na-inspire to sa Chinese kikiam o tinatawag na ngoyang. Pero si Doming ay nag-develop ng Cebuano-style na ngoyong, filling rice paper with ubod or heart of palm, garlic, onion, and 5-spice powder. Then nilagyan ito ng batter, and then prinito ito. Originally, binento ito ni Doming sa basket lang. Pero as time passed by, naging humble eatery ito at naging sikat na sa buong Cebu. Si Doming's Ngoyong is one of the oldest living ngoyongan dito Okay. sa Cebu. Oo. Dati kasi since 1960s pa. Oo, tagal na, no? Oo. Tagal na. Hanggang ngayon, ganito pa rin yung putahe nila. Kagaya nitong ngoyong, Oo. of course. Native fried chicken, Oo. gizzard, tsaka liver. Oo. At saka of course yung fried chicken nila. Tignan it. So, Yan itong yung ngoyong, mukha siyang lumpia. I've tried this Tama. before. Gaano ka-significant to para sa mga Cebuano, hindi lang sa mga Chinese? Kasi parang alam ko, very Cebuano talaga itong ngoyong. Kasi kahit saan, may mga ngoyong station. Oo. So parang a go-to snack talaga siya. Okay. Kasi sobrang ano siya eh. Easy Madaling to pick kainin, up, oo. daling kainin. Sige, Sige. bukalatin natin. Safe stream, kuha ka rin. So, may tamang paraman ng pagkain nito. Oh, nice. Ayan yung ubod. Ubod. Coconut, ano, palmang coconut. Dip Didip mo- natin. dip mo yung Siguro, sauce. Saan? Sa... Ito yung mix mo talaga toyo, tsaka yung special nila na Spicy sauce. Spicy sauce. Sige. Okay, cheers. Cheers. Oh, wow. Naalala mo ba? 2022. Puno kayo ng shop ko, hindi ko trip. Tama. Oh, pero iba to, ha? Ibang atake to. Iba. Iba yung lasa. May nalalasan ng green chili sa loob. Yung ubod, malambot. May konting dula siya. And then, ang sarap ng batter. Like Diba? just fluffy, tempura, crispy, ganun. And then yung sauce natin, manghang. Yung toyo, bibigay extra alat. Sarap. Sobrang lutong. Yung lutong niya umabot sa Paranaque. Oo, Ganun ba? Ganun yung lutong niya. Siyempre yung partner mo ng fried chicken. Try mo na yung fried chicken niya. Okay. Kung saan ito. Ako sa native, dahil bihira, ikaw dito sa regular. Sige. So, siyempre native siya, mas maliit. Ayun, papansin mo yung hita yaw. Oh. Tignan mo. So, diba? Ito, yung hita nung hindi nagle-leg workout. Ito, nagle-leg workout siya. Oo. Ay ba?
Kailan nakakain ng native na manok may breading? Ah, seryoso? I mean, malasa pa rin naman talaga siya. The juiciest chicken, not the most tender chicken, pero given the native siya, mas malasa. Tama. Malambot siya kasi yung native chicken, so yung minsan matigas siya dahil sobrang lean niya. Pero ngayon, medyo malambot. Nagawa niya ng paraan. And then gawin natin, pansin ko ang daming puso dito. Puso talaga Ito yung part pinakakanin nito. mo. Tama. Alam mo, gusto ko sa pangoyong, tapos puso, spicy sauce lang. Ay mo, didip ko na So, rin. dip mo rin yung puso para maganda yung experience. Sige, go. Masabi ko lang, it's very fun, easy to eat. Hindi siya sobrang malasang pagkain eh. Parang fishball, alam mo yun, hindi naman sobrang malasang fishball. Quick, pero with the right sauce, with the right batter, with the right temperature ng kalutong, galing. Nagsimula sila, garage lang eh. Parang street food style lang. Tama ba? Garage sila, pero street food style. Hanggang ngayon, ganito pala yung tradition. Pinagpatuloy yung legacy. Anyway, Paps, last, may nakita ko ditong kakaibang karne. Ano to? Ba't itim? Oh, yan yung sa amin, tawag namin atay, batikulon, or liver and Halo na gizzard. siya. Oh, grabe ang tigas niya. Atay yan. Yan yung atay. Oh, may toothpick. May kasama siya toothpick. Uy! May katigasan siya. Well, I mean, okay, nag-guess ko. Atay, yes, atay. Very straightforward. I mean, kung ako papapiliin chicken, pa rin ako. Saka yung ngoyong, pero may ibang kataka yung ano, atay tsaka balon-balunan. Si daddy na sa harap natin. Ito mo, siya lang mag-isa. Pero ang dami yung ngoyong na kinakain. Tama. What a way to start. Para sa ating Ultimate Chinese Food Tour dito sa Cebu. Pero balita ko, Steve, may mga pa tayong kakainan, tama ba? Marami pa mga Filipino-Chinese restaurant na mga maluma dito. Proceed tayo next Chinese food trip. Ay! Ato na, kapunta kapila. Dali. Susunod ay nandito tayo sa banda sa Carbon Market, specifically sa Manalili Street, kung saan mapapansin mo na para itong mini Binondo. Iba't ibang hardware store na may mga pangalang Chinese ang makikita mo dito. Busy, maingay, magulo. Pero sa gitna nito ay may isang kainan na nagsimula pa noong 1980s na nagbebenta ng iba't ibang Chinese turo-turo ulam. At sikat sila para sa kanilang lumpia. Welcome to Cebu's Okay, Lumpia Paps, ito House. next location natin. Ito yung legendary. The Cebu Lumpia House. Itong Cebu Lumpia House, Paps. Like, alamat talaga to dito sa area to. Oo, since Parang 1950s pa. Pansin ko nga to, Paps, itong area to, parang ano, parang ang dami mga Chinese trades, mga warehouse, Yeah. mga, tawag dito, yung mga pang kahoy, yung mga pang materials, hardwood materials, parang ganun. Kasi basically, nasa carbon market pa within the boundary, ano pa tayo. Tapos, Paps, pansin ko ito, parang turo-turo style. Okay, so how Turo-turo will style. you order here? Sige, so kuha tayo una, kuha ka ng tray. Oo. Yun, sige. So, may mga sabaw na part dito. Gusto Okay, mo? Tapos oo. dito yung fried rice, Chinese fried rice. At yan yung turo-turo. Of course, kunin mo yung iconic Chinese lumpia Lumpia, nila. sige. 1, 2. Umorder kami ni Steve ng sanda makmak na putahe at bestsellers nila. At halika, tikman na natin to. Pops, iba yung feeling, no? Oh, di ba? Parang katang binalik ng 1960s. Nostalgia. Oo nga. Nostalgic, no frills. Grabe, pati yung parang pinaka-railings nila, parang may bulaklak. Ay, grabe. Tama. Pops, anong kwento dito sa Lumpia House na to? Nabanggit mo na, literal talaga since 1950s pa to. Oh. So, one of the oldest Filipino-Chinese karinderya, should I say. So, yung mga Chinoy, for sure, nakakain na Oo. dito. Ah, okay. Ganun Yung siya mga- ka-legendary. Tama, yung mga, kahit yung mga elderly na, pupunta talaga dito kasi it brings back memory talaga. Pansin ko nga rin ibang customers nila nga, I mean, to be fair, mga senior like, alam Diba, mo, napansin oo, mo? talaga. Habang mainit, patikin natin yung congee nila. Sige, Ito, may- very Chinese siya. Uy, malapot-lapot. Hindi ko alam, may sibuyas siya. Wala siyang karne, pero yun na yun. Sige, Pops. Well, that's good. It's like, it's just simple but good. Malasa siya. Pamuntang karuskado, maluya. Tama, may The luya. consistency, sticky. Lasang-lasa may chicken stock. Nandun. Very good. Okay, next. O, ano tayo? Lumpiang Shanghai. Sa isim ko na rin. Ayan, dip natin. Cheers. Cheers. Pero, I mean, masarap siya. Siksik na siksik.
May mga taba na part, may carrots for sure, salt, pepper, and then the flaky, crunchy outer crust. Ang sarap. And then sauce natin, sweet and sour. Panalo. So hindi siya too much meat sa loob. Meron siyang konting vegetable, di ba? Ano na sa amin talaga. Ganun ang ginagawa natin eh. Kasi sa Manila, sa Binondo, ay naku, ilang beses na lang pag-nipot-nipot. Oo nga. So, it's fun na mag-try ng mga Chinese food pero sa ibang probinsya o ibang lugar. Ano to, matchang? Sa amin tawag, makchang yan. So sa amin, batchang tawag. Matchang, okay. Batchang. Sa Binondo, matchang to. So may manok. So sticky rice siya, nakabalot sa lotus leaf. May humba sa loob, ang galing. Diba? Yung Cebuano style. Since may manok din. Sarap. Basta. Hindi pinakamalasang matchang na kain ko. Ay. Parang may adobong manok, Tama. tapos may humba sa loob, and you have the very sticky, aromatic na kanin, like parang sa mga biko na pautang biko eh. Tama. And then, yung aroma ng lotus leaf, galing. So ito, more din ng something na makulay. Ito yung Ano yun? lemon fish fillet. Zesty, sour, sweet, Citrusy. citrusy. What else? What's E? 5, 4, 3. Clingy? Yung girlfriend ko yun eh. Ay, girlfriend mo. Oo. Pops, ito talaga yung the iconic Chinese lumpia. Kaya nga lumpia house eh. Kaya nga. Uy, literal. Diba? Sige, Paps. Alam, pansin ko, iba yung wrapper niya, no? Parang burrito. Alam, gusto kong gawin, i-dissect lang siya. Sige. I wanna just... Okay, uy, nice. Grabe. Anong laman nito, pre? So meron siyang mga ubod, Ubod, oo. vegetables, carrots. Oo. I think may singkamas. Hot sauce yan wala, sa hindi siya sweet sauce. Hot sauce Hot talaga. sauce lang talaga. Okay, lagyan ko. Sarap na, no? Okay, parang burrito, no? Ganito ba kalaki yung pasensya mo? Pag Ganyan kalaki. Ah, okay. Anyway, cheers. sana all. Uy, nice. Grabe. Galing. Iba. Diba? Compared sa ano? Binondo. Diba? Doon mas matamis di hamak eh. Ito more on savory siya. Inat nga wala gano'ng lalasahan eh. And then yung wrapper niya ang lambot. Para siyang crepe. Tama. And then niya, yung gulay, yung ubod, carrots, may konting giniling. Parang kala mo kumain ka ng lumpiang toge. Tapos ang galing ng hot sauce niya. I mean, sa Manila kasi sweet sauce eh. Yung nilalagay sa lumpia. Ito iba. hot sauce. Iba yung ano niya, atake. Iba yung atake. Tsaka masarap din yung hot sauce niya kasi may lasa siya, hindi na siya manghang. Ay, yung mga working class mga tao, pumunta dito, kumuha lang sila ng Chinese lumpia. Kasi isang supot lang. So go-to siya. Tapos, bayad, alis ka na kagad. Okay, Paps, pangalawa pa lang to. Pero may mga ilan pa tayong kakainan na legendary Filipino Chinese restaurants sa Cebu. Proceed tayo na next food trip. Kung very old school ang experience natin sa Lumpia House, aba, yung susunod, mas old school pa. Welcome to the legendary Snow Shin Restaurant, located sa Osmeña Boulevard. Since 1965 pa sila bukas at kabilang na sila sa one of Cebu's oldest restaurant, specializing on different Philchai comfort food tulad ng pansit, siopaw, ang kanilang special asado, at marami pang iba. Halika, tikman na natin ang mga pagkain sa Snow Shin. Pops, ito na, yung ating third location. Oh my God, this is very Chinese. Even nagko-construction, pare. Oo, Ito ongoing. masasabi mo talagang very Filipino-Chinese. Steve, nasan tayo ngayon? Of course, nandito tayo sa the legendary Snow Shin. Since Wow, Snow Shin. 1965, Wow. the longest standing Filipino-Chinese restaurant dito sa downtown. The everlasting. The everlasting Pops, ang life. ganda ng vibes. Like, very no frills, old school with the, Tama. you know, the marble table. Oo nga, no? Yeah, ceramic table and then the ceiling, you know, the ceiling fan. The people, the vibes. I mean, Yeah. I love it, pare. And definitely, the Sa Carpintero. dahil sa sobrang luma, may Lagi nagre-repair. rin na-renovate. Oo. Okay, Pops, sige, diretso tayo dito. Ito yung siopaw. Special Na siopaw napala- ni Snow Shin. Snow Shin siopaw. Okay, so bola-bola to, no? Mas sauce ba to, pre? Special daw, kaya secret, it's Sabi mantika. Oh, ang laki, grabe, siksik. Ang siksik. Okay, Pops. Ketchup. Cheers, pare. cheese. Oh, they're so pretty. That's cute. Sarap. Ito English tayo. Sorry, pero sarap, pare. Like,
Mamantika siya in a good way. Fatty texture, moist yung bun, pero medyo makapal lang para sa akin ng konti. Kasi yung meat niya, sobrang dense. At manamis-namis. Tama, may tamis. And with the extra sweet ketchup. Pinagmamalaki nilang snow shin pancit canton. Okay, sige, kuha ko konti. Ang daming ganap. Parang mas May marami atay, yung gulay. may pork, may gulay, may fishball, may carrots. Cheers, pare. Galing. Mag-gravy yung sauce niya, sobrang masarsa. May kaldot ng baboy yun for sure, and then the soft chewy noodles. Ang daming ganap, ang daming overload na toppings, gulay. Yung karne, yung baboy nandun, Tama. atay, fishball. Para sa birthday party sa isang plato. Oh, literal. Dami talagang flavors kasi ang daming toppings. Ito yung snow shin rice. May rice sa loob. Snow shin rice, tikman. May kanin. Ay, may kanin ba siya? And may gulay. Parang May siyang chop kanin suey siya. on top. Oh, chop suey siya. Parang chop suey. Sige, kuha tayo ng konti. Yan. No. Oh, wow. Oh, that's, I mean, it looks the same, but tastes different. Diba? Harap. So yan, paborito yan ng mga 2 to 3 person pang Oh, ang barkada, dami mga na. estudyante. Rice bowl, may kanin siya sa loob, oh. Ang galing. So, overloaded siya ng toppings. Tama. Yung sauce, ang bigat din. Itlog, I mean, nandun. Basically, dami rin ganap. Mushrooms, karne, may atay, may carrots, gulay. Sobra yung kanin talaga. natin submerged siya ng sauce. Diba? Galing, oo nga. Nakabusog nga to. Sa mga nakikita dito sa dulo, ano naman to? Yan yung pork asado nila. Okay, looks good. One of their best Kung selling. nakita ko nakahang yan kanini. Oh, diba? May atsara sa taas. Tapos nilalagyan na ng savory na sauce. Oh. Thank you. Okay, cheers. This is divine. Sarap. Parang tocino. Parang tocino. Smoky, matamis. It's like a char siu barbecue sa Hong Kong. Yung medyo mas linitan mo yung tamis, linitan mo yung pagka-smokiness niya. Tenderness, I mean, not the most tender na like parang char siu o pork na nakain ko, o roast pork na nakain ko, pero masarap. Maganda dito, pre. Pansin ko, parang ito yung mga kainan na dito mo dadalhin yung mga kamag-anak mo. Pwede. Yung mga balikbayan mo, pwede mo balikbayan ng kamag-anak mo, dalhin mo dito. Hindi kumpleto ang Chinese food trip kung hindi tayo magdi-dimsum. At dinala ko ni Steve sa isa sa pinakatanyag pagdating sa dimsum game sa buong Cebu. Welcome to Ding Hao. Founded in 1969, Ding Hao revolutionized Cebuano dining by introducing Hong Kong-style dim sum. At kilala rin sila para sa beloved steamed fried rice nila. As a Cebu culinary icon, it pioneered all-day dim sum dining before closing noong 2000s. At bumalik sila noong 2017. At ngayong 2026 ay patuloy pa rin ang kanilang pamamayagpag ng iba't ibang masasarap na dim sum para sa mga Cebuano. Okay, last location, ibang klase pa. Sisipin mo kanina, puro old school tayo. Ito, parang new school na Chinese resto. Pero sabi mo hindi pa, kasi luma pa rin to. Yung brand luma pa rin. Okay. Since 1969. So, kilala ng mga Cebuano yan. So, one of the oldest dim sum place. Okay. Speaking of dim sum, tirahin na natin ito. Ano to, Pops? Yan yung Empress roll. May Empress ka sana. Sige, sana. titignan natin. Ano yung spechay ba yun? Parang, oo. Ang parang may meaty feeling inside na sobrang hydrated. Like literal, may kumakatas na sabaw. Parang siyang nilagang baka, pero baliktad. Tapos pinabalik mo yung gulay. Gulay. Okay, sarap. Mas masarap yan sa sauce. Sige, dip ko sa chili. Kaya natin yung prito na to. Fried crab pincher. Fried crab. Pincher. Sige. Mong gamayin. Dip ko sa sauce. Oh, wow! Ang bouncy ng texture niya. Diba? Crab meat is there. Oh, that's nice. Yan yung chicken feet. or Typical na Adidas. chicken feet. Chinese style chicken feet. Of course,
Just very gelatinous. Store and its flavors there. Soy sauce is there. Quail egg siomai. I get it. Yung typical na siguro pag graduation mo, may birthday sa inyo, you got a good grades. Paano dito ka dadalhin ng yung papa? Ng yung daddy? Actually, nangyayari yan. Totoo Nangyayari talaga. Last food trip, ito yung tinatawag na. Steamed rice. Try Okay. mo, sa'yo na yan. Sige, anong magic dito, pre? Right. Oh, wow, labe ang heavyweight niya. May spoon dyan ha, mas better. Oh. Ang sarap. Manok ba yun? Pork. Kunti lang papuntang KFC gravy yung lasa nung Sarap ng gravy niya. Oo, Isa sa yung pambato sauce. nila, yung sauce eh. Burrito ng mga bata, yun pa rin. Grabe yung sarsa, yung sarap. O kung, I mean, mapinikit mo parang konting roast beef na gravy na parang papunta KFC. Anyway, Paps, sa lahat ng kinain natin ngayon, if i-compare mo yung Cebuano street food, parang ang laki rin talaga ng Chinese influence, no? Tama. Like, ano yung observation mo doon bilang Cebuano? So bilang isang Cebuano, kasi di ba marami ng over the years, over the decades, no, ang dami ng mga Filipino-Chinese na dito na talaga naninirahan. So yung mga iba't ibang mga pagkain, ang dami nang ini-introduce. Kasi mostly mga Filipino-Chinese dito, mga negosyante talaga. Nanenegosyo na sila ng mga restaurants using their own culture na recipes. Kaya nagiging competition na siya sa Cebuano na street food hanggang nag-fuse na sila. So nagiging comfort food na siya ng mga Cebuanos. Galing. Oo nga, kasi sipin mo, from Pungko, may Chinese Tama. influence yun. Meron. Yung malaman loob, yung Tama. lumpia, moyong, di ba? Tama. Siomay sa tisa. Siomay is dim sum. Di ba? Parang, nga no, somehow talaga ang laki ng influence. Malaki. Hence, been a fun day eating a lot of great Chinese food dito sa Cebu. Cheers, pare. Ang norte ng Cebu ay binubuo ng 21 bayan at isang component city at kilala ito para sa laid-back, rustic vibe at kilala para sa maputing buhangin at maalon na dagat. At habang nag-road trip ka pa norte ay imposible na hindi mo madaanan ang bayan ng Katmon kung saan ay maaamoy at matatanaw mo ang mga higanting usok at ang mga usok na yan ay galing sa mga bibingka. At huwag tayong kaligoy-ligoy pa. At simulan natin dito sa sikat na isang hilera ng iba't ibang bibingka dito sa Katmon, Cebu. Paps, anong ganap dito ngayong umaga? Nasaan tayo ngayon? Sige, so nandito tayo sa may Makaas, sa Katmon Daan, mismo sa Municipality of Katmon sa Cebu, kung saan matatagpuan isang sikat na bingkahan sa north ng Cebu. Paps, dito sa Katmon, pansin ko naghahalo yung amoy ng dagat pati amoy ng usok ng bibingka. Oo So, nga, no? bakit dito isang hilera parang siguro hindi kumulang lagpas sa Okay. 20 stalls ng bibingka? Ang storya dito? So, first of all, si Katmon, medyo abunda talaga sa mga coconut Okay. trees. Oo. So, ayun, dahil sa coconut, gumawa sila ng bingka over the decades past, few years ago, the generation. Tapos, ayun, 10 years ago, they started this isang hilera na mga bingkahan. Kasi ang daming mga turista, mga lokal na papuntang north kasi magbi-beach. Okay. So, bibili sila para pang snacks. Halos di magkamayaw ang mga tindera ng pag-aalok ng kanya-kanyang paninda. Halos pare-pares naman ang binibenta nilang bibingka. From the smoky bibingka old school machine, mga hilera ng bibingka na nagsasunbaiting sa araw, at hanggang sa mga karatula na, teka, AA ba to? Anyway, mapagkwentuhan tayo sa isa sa may-ari ng bingkahan dito. Kasama natin si Mike. Kuya Michael dito. Kuya Michael, gano'n nakatagal po itong bibingkahan ninyo? 30 years. So ano tay, naman na pa? Mana ng mga magulang namin. So to tay, tanong ko, di ba halos tabi-tabi po yung mga bibingkahan dito eh. Ano po ba to? Tingin nyo ba isang recipe lang to o may kada tindahan may kanya-kanyang timpla pa rin? Pareho lang timpla. Ang kada bawat tindahan may mahilig maglagay ng milk. Depende sa Pero tansya. Oo. itong bibingka namin, pinopromote namin, plain lang to. Pero may special din to. Kano kadarami tayo na bibingka per peraso na bibenta kada araw dito? Estimate to 2,000 pieces, including 2,000. including
yung malaki. Anyway, sige Paps, dahil kanino ko pa naaamoy, mukhang kailangan, huwag lang yung ilong yung pakainin natin, pati yung bibig natin. Sige, order na tayo. Maraming salamat. Basic Americados ng bibingkang katmon. Ang batter ay gawa sa dinurog na bigas, gatas ng nyog, asukal at yeast. At hahalu-haluin ito. Then, ilalagay na ang batter sa dahon ng saging na nagsisilbing hulmahan nito. Then, ilalagay ng isang batch sa kanilang homemade oven. Makikita mo na nagpapabaga ng apoy dito ay mga baon ng nyog. Simple technology. May apoy sa taas, may apoy sa ilalim para pantay ang pagluto ng bibingka. After 10 to 15 minutes ay pwede na ilabas ang mga bibingka natin. It comes with 2 sizes, one small, one big. And it comes with 2 variations, one regular toast and one tutong toast. Boom! Simulan natin. Dalawang klase ng bibingka. Actually, sa size, dalawa. Isang maliit, isang malaki. Oo. Sa flavoring naman o sa texture, dalawa rin. O, dalawa. So, meron tayong hindi masyadong tostado. Okay. Meron tayong tostado na. Sige, dito muna tayo sa hindi. Oh, sige. So makikita mo, ang linis lang. It's like a Oh, plain diba? bread, brownish bread. Sige, tikman na. Alam mo, biyakin nga natin, try Sige. lang natin. Oh, nice. Oh, simple lang din. Oh, you can see that very whitish glutinous rice. Sige, Paps, tikman natin. Cheers. Parang kumakain ng mochi. Parang nga. Ang bouncy niya, ang sticky. That smoke aroma. Ang sarap ng lasa ng smoke. Laking factor. Oh, and then, pinakalasa niya, yung tamis ang nagaling sa coconut milk. Tama. So, ang galing, parang Kasi hindi mochi. siya gaanong matamis talaga. Hindi Diba? nga. Pero nakakain ng ganito klaseng bibingka. Ah, seryoso? Mas may factor tong dahon. Oo, nabibigyan ng Diba? extra aroma. Tama. Sobrang bouncy niya. Ngayon lang nakakain ng bibingka na sobrang bouncy. Ano? Parang sa mochi, ang galing. Kaya ang dami pumupunta talaga dito. Nag-stop over, bibili. Tapos sobrang ganda to sa kape. Oo, tama. Sa it's parang addictive eh, no? Di ba? Gusto ko, no? Oh, grabe. Malaki na yun. Okay, next ito naman isang version na tostado. So makikita mo, literal, tostado siya. So yung pinakataas niya, may totong. Sige, tikman natin to. Enjoy. Di ba? Oo. Basically, extra charcoal, extra tosta flavor. Ayun pag nagtotoast ka ng tinapay, naiwala mo ng Parang konti. ganun talaga. Nung ganun. So ito extra smoky. Pero like lasa, ganun pa rin naman yun. Yung taas na yung nagbago. Tama. Texture niya, may crispy sa taas. So masasabi pa sa itong bibingka to, sobrang Katmon legacy na to, parang ganun ba? Yeah, sobrang talaga. Over 40 years, dito na talaga sila sa Municipality of Katmon. Kapag napagbaon na kayo ng bibingka ay paniguradong gusto nyo naman na mabibigat na tanghalian. Buti na lang, dito sa Duko-Duko ay marami ka pagpipilian. Iba't ibang native Cebuano ulam sa hatid nila para sa mga biyahero na gusto muna mag-break at kumain. At umorder kami Steve ng ilan sa mga bestsellers nila. Okay, Pops, nandito pa rin sa Katmon. Nandito tayo sa isang sikat na kainan. Pangalan is... Duko Bakit nga ba Eatery. Duko to, pare? Anong sabihin nun? Okay, sige. Si Duko, ibig sabihin is parang yuko. Yoko? Kumakain Okay. ka na nakayuko. Pero hindi about sa structural ng Oo. area. So yun lang talaga parang nakasanayan. Parang tungko. Malapit Okay, lang sa okay, gets. Pero ito, like, sikat na itong kainan na to. Sikat na to sa mga papuntang north kasi nagsaserve sila ng mga klase-klase mga lutong bahay. So parang after a long drive, pahinga muna. Tama, kain, exactly. Punta na sa susunod destination. Sige. Tama, exactly. Pops, meron tayong itong pochero. Kilala sila dito. Oo, bestseller. So parang nilaga to sa Manila. So kuha ko konting karne. Lagay natin dito. Sige, Steve, kuha ka na rin kung gusto mo. Yung konting gulay na rin. And then, kuha tayo. Kung gusto ko may gulay. So, sobrang mangilaga yung lasa niya. Sobra. Just a clean beef broth. Basically, nilaga. Mas sa Manila. Kung anong lasang nilaga, yun lang din. Malambot yung karne, Tama. may gulay, ma-pepper, ma-salt. Iba din yung version ng puchero. Dito sa Cebu, daming mga version ng puchero. Pero yun pa rin, parang ninagang baka pa rin. Dito, isa pang pagkakaiba. Parang silang potahe na nakasentro sa native chicken.
Yeah. Katulad nila ito, tawag dito gisado. So akala ko parang adobo siya. Pero hindi, kita mo naman, 120 pesos na to pare. Pero isang drumstick lang. Sige, kuha ako. Okay, medyo rough siya. So native yan, Bisaya, manok. Oo. Then kuha ko konting sabaw. Okay. Para siyang masabaw na adobo. Definitely mabawang siya. Sa akin Pasok. for me, Oo. para siyang linarang. Oh! Parang linarang talaga. Maasim na sabaw. Na may chicken broth na Oo. malasa lang. Ako di ko gano'n nalasan yung asim. Para lang siyang adobo sa bawang na mas na mas matubig. bawang. Na mas matubig. Pero maganda. Malambot yung Sobra, lambot ng native. sobrang lambot. Speaking of native, another native, ito talaga yung pinunta natin dito. Fried. Whole, native. O, akala mo itik lang, no? Para talaga. Akala mo liit. itik, ang liit. Ito nasa magkano na to? Kala ko nga kalapati. 300 something pesos. Sige, Paps, kuha ko dito. Grabe. Nice bite. Definitely, kailangan mong umuya. Native eh. Alam mo, nakatawa. Yung alat niya, parang kumain ng daing. Parang Saltier siya compared sa normal na fried chicken, definitely. tama. Saltier siya talaga siya. Tapos Paps, sobrang sarap to eh, partner sa... Ito yung Katmon Suka. Okay. Yeah, try mo. Okay, dip natin with that chili. Ang Diba? pinakurat. Noon talaga si Katmon sa suka nila. Sarap. Daming mga Cebuanong gusto ng pupunta lang dito para bibili ng suka. May mga ganun talaga. Parang mapuntang wine nila sa... Ang bango na sa bibig. Tapos tuba yan, tuba. Okay. Sukang tuba. Sipin mo, ganda pa dito. Literal, tapat mo yung dagat. Tama, literal. So, nakakabusog sa mata. Eating good food. With a good company. It's a good company, definitely. Anyway, Pops, after nito, pabiyahan na tayo pabalik. Oo. Alis na yun ng Katmon. May isa pa tayong city na pupuntahan. City na ito. Si Katmon is a municipality. Next is sikat na city. Pupuntahan natin. Excited ka na ba? Kaya na ako. Mukha ba excited? Mukha naman. Tara! Mula sa Katmon ay pabalik kami ni Steve ng syudad ng Danau kung saan may isang kalye na maaamoy at makikita mo rin ang usok. Pero this time, hindi na ito bibingka, kundi iba't ibang isda. Ito yung tinatawag na tinapanan or mga tinapa. Mga lokal na smoked fish ang binabrine at iniihaw sa uling para mas kapit na kapit ang lasa sa mga isda. At ang mga isda na to ay galing din mismo sa dagat ng Cebu. Okay, Pops. Sa kabiyahe na tayo mula sa Katmon. Nandito na Tama. tayo sa... Danau City. At ano tong hawak-hawak natin? Diyos ko pare, para tayo nag-iihaw literal ng iba't ibang isda. Anong ganap dito? Of course, ito yung tinatawag nila the iconic na tinapa. Okay, ito very authentic tinapa talaga. Yeah, dito sa Pansin ko yung tinapa dito, Pops, compare sa tinapa sa Manila, ang lalaki. Ano Oh, yung ganun isda to? talaga. Ito, bariles. May bariles, may anduhaw, Okay. malalaking bariles, Oo. at saka maliliit na bariles. So dito sa Danau, sikat talaga tong ganitong kultura na pag-iihaw pa o pag tinapa. Okay. Tingin mo like, everyday culture ba to na may umuorder talaga ng tinapa dito? Everyday, papuntang north, bibiyahe papuntang north, kahit mga dayo, lokal. Alam mo, total, nandito na rin tayo at Kaya usok na nga. usok na tayo, umorder na tayo ng tinapa. Oh, tara, let's go. Umorder na kami ng ilan sa mga tinapang isda tulad ng tinapang tuna at tinapang anduhaw or local mackerel. Halika, kumain na tayo. Heto na, ang ating endpoint. 3 different food spots din sa Northern Cebu. Grabe. This will end gracefully, pare. Ito na yung Gracefully? tinapa natin. Alam mo, sige, total nandito na, magsabaw muna tayo na may konting karne. Ano kayong isda to? So ano yan, tuna Tuna. or yellowfin. Kinuwa. Tinuwa. Sige, with sabaw. I love it. I love it. What's that? Oh, just very simple fish aroma. Simple, beautiful, elegant. Sarap. English na naman. Yeah, and then, ganda pa rin yung view. Oo. Diyan pakita mo yung view. I agree. Look at the Ganda, view. ano ka So seaside talaga tayo. literal, di ba? Parang, di ba? Ganda ng Take breeze. a step with me. Take a deep breath. 1, Okay, 2, 3.
Lahat May ng mga- stress. May sparkling Ganda ka rin yung walang kumain. Ganda. Editor, ganda mo ah. Nag-edit. Ako rin nag-edit mo eh. Ay, ikaw pala. Oo. Niloloko mo ko, Steve eh. Ako rin nag-edit ito eh. Anyway, back to the video. Anyway, Pao, sige, proceed tayo. Ito, dalawang klaseng tinapa. Dito Okay. sa maliit, ano to? Yan yung anduhaw. Ando, sige, Paps, kuha tayo. Oh, init pa. Hindi pa. Oh, ang ganda. Oh, look at that meat. Ito yung definition ng smoky. Sarap. Hindi. So literal talaga siya na smoke. Oh, walang kaalatan, walang kaalatan. Pure smokiness lang din, tas yung tamis ng karne ng isda. Tama. Parte mo na mais. Sa loob, yun yung target talaga is juicier in the inside, Yeah, tapos oo. dry sa labas. Galing. Di ba? Dip natin dito ano to? Yan yung suka. Okay. Sa ano, sarap yan dyan. Suka. Mas konting. Balanse. yeah. Sige. Mais. Konting mais. Perfect yan. Yun, palpak yun ah. Ang pinamaganda dito, healthy. Oh, of course. Kasi diba, like, hindi siya deep fried. Tama. Pinosukan. Walang oil. Simple lang yung seasoning. Ito naman, Yun yung barilis. laki oh. Maliit na tuna. Ito malaki-laki. Ito, nasa 400 Oh. pesos na to eh. Sige. Pampamilya. Ay, grabe ang kapal. Ang kapal ng karne. Oh, nice. Look at the chunk of that meat. Ang kapal, grabe. Di pa kita yung tinik sa kapal, do. Oh. Ganun siya kakapal. Diba? Ibang atake. Iba. Dito. Mas maalat yung lasa niya. Mas madagat. Mas madagat, oo. Kala mo parang inano sa toyo eh. Definitely, smoky pa rin siya. Mas makapal yung karne. Mas makapal. Sige. Tapos katigasan ng konti. Tapos balansin mo sa suka talaga. Magbagay ito. Sige, gawin ko. Kuha tayo ng suka. Pantanggal ng Oo. kapal at saka tigas. Tapos, kuha rin ako dito yun. ng Guso. guso. Cheers. Harap. Panigurado. Mga Cebuano na taga Northern Cebu. Pag napapanood to, hindi na nakakain na ulit sila. Sana natitikman nyo rin. Ang ganda. At hindi pa nakatry, punta na kayo dito. Yeah, the view, From experience. the food, Tama. ang payapa, Oo nga, no? ang tahimik. Parang lumabas ka sa city life. Ito yung isa sa mga gusto mong dapat Totoo. experience, no? Ganda ka kasi mo. Umalis tayo ng Cebu, sentro ng Cebu. Yun din sa Northern, pero ang dami pang pagkain na di mo mahanap doon basta-basta. Marami pa. Kaya nga yung iba, pag nag-beach sila, nagpa-family outing, papuntang north, di na sila magluluto, di na sila mag-effort prepare, bili na lang sila dito. Ang dami matadaanan, no? Marami Lechon, di ba? Uy, lechon pa nga. Last bite tayo. Sige. Dahil si Gio kakain na panigurado. Ay, wawa naman. Cheers. Cheers, be. Ang Cebu ay punong-puno ng lawi na pagkaon mula sa almusal hanggang merienda. Pero, pagsapit ng dilim, ano nga ba talagang food scene dito sa Cebu? At sa video na to, samahan nyo kami ni Idol Food Trip na alamin ang mga best food spots sa mga Cebuano pagsapit ng dilim. Mula sa isang garaheng karinderya na nagbebenta ng kilo-kilong sabaw ng isda at inihaw. Ilang kawa ang nabebenta nyo? 50 na tawa. Roadside pritong laman loob, Para itong sibuyas, na nilagyan ng pritong baboy. iconic siomay, Cheers, pare. Cheers. Oh, sarap ah. at hanggang sa isang legendary Pansit Canton stall na bukas hanggang alas 4 ng umaga. Tarayin na natin Cheers. na, pare. Cheers, pare. Mga paps, heto ang Cebu's late night food trip. Ready ka na ba? Oo. Di ba? Talented ka talaga. Cheers! Cheers! Tura! You as a fucking mission, and you never say please.
Buhay na buhay ang kalsadang Cebu pagsapit ng dilim. Ang mga daanan na ay nagsisilbing dining area ng mga lokal. Usok mula sa inihaw, ingay mula sa mga kwentuhan, at init mula sa mga kawang nagbabaga. At kung usapang late night kainan sa Cebu, simulan natin sa pinakamalaking larangan sa syudad na to. Welcome to Kuya Simos Larangan. Idol Food Trip. Magandang gabi, pare. Okay, Paps? Pops, can you tell me something? Where are we right now? Okay, so nandito tayo sa Kuya Simos Larangan. Yeah, oo. Dito sa Katipunan. Oo, Pops, Dito sa ibang Cebu klase City. like, Diba? ito yung sinasabi kong paggabi na, pag sapit ng dilim, Oo. nagsisilabas yung mga tao para lang kumain Tama. o mag-dinner dito sa Simos. Anong vibes dito, Pops? Ba't ang daming ulam? Grabe. So, lahat halos ng mga paborito ng mga sabaw, comfort foods ng mga Cebuano yung nandito. Simula sa tinola, Oo. linarang na Yan, isda. ito, linarang to. Oo, linarang yan. na ano to, sir? Yellowfin. Yellowfin. So, iba't ibang version ng isda. May Iba-ibang version. may Kita mo yellowfin. to, look at this. I think ulo out of ulo Yan, nga, laki. Diyos ko. Ang laki. Solid, solid. Sir, yung ganyan, ilang kawa ang nabebenta nyo? Isang gabi lang. Oo. Minsan, 15 na tawa. 15! Tinutawang, dami Lima, yan. labing lima. Grabe. Oo, 15 ang dami. Bukod sa sabaw, marami akong iba't nakitang prito, Meron pa. inihaw, Tama. ulam, sabaw, sabaw, inihaw, prito, at ulam. At There's marami so pang iba. many. There's so many. Let's order right now. Are you Let's go. ready? I'm so hungry. I'm so hungry. I'm so ready. Yeah. Tara. Let's get it on. Abunda o sobrang dami talaga na mga putahing pwede mo masubukan mula sa mga may init na kawa na punong-puno ng linarang, which is a spicy and sour Filipino fish stew. Meron din sila tinatawag na tinola, which is a ginger-based soup na mas kilala sa tinatawag na tuwa. Marami ka rin makikitang seafood at karne na pwede mo ipaihaw. At huwag mo rin palalagpasin ang pritong adobong baboy nila, which is a dry, garlicky, crispy pork na kakaiba sa adobo sa Manila. At halika, simulan na natin ang ating late night food trip. Kaya huwag tayong paligoy-ligoy pa at simulan na natin ang food trip. Steve, this is late night vibes. Grabe. Gusto ko. Ay, grabe, Pops. Alam mo, kung pwede lang eh, bago tayo kumain, eh, biglang may malamig na alak. Ay, so wala problema. Uy! Ano Ay, to? di ba? Pops, 18 and above yung dapat ang gumagawa Of nito. course, Steve, please. matagal na tayo nagsasama dito sa Cebu, pero never pa tayo uminom. Ay, tama. This is our first cheers. This is our time. Ay. Oo. Di ba? Talented ka talaga. Cheers! Cheers. Wow, very tito. Hindi ito sponsored ah. Hindi ito sponsor, pero very tito yun. No? Sarap. Ito na, Sarap, ito na, sarap, may sarap. energy na, Pops. Ano tirahin natin agad? Sabaw na? Sabaw tayo. Ano ba ito? Parang kasarap. Ito, larang pa rin, pero iba yung isda. Okay. Anong isda to, alam mo? Di ko alam actually. Parang, Ang taba, no? yan yung puti na version. Oo. Tapos sa kabila, yun yung yellowfin. Okay, sige. So, tuna rin pala to. Sige, kuha Pero na ito, ako ng hindi to karne. tuna. Ay, hindi. Hindi yan tuna. Sige, kuha ng karne. Sige. Sabaw. Lagay ko sa mais ko, syempre. Tama. Dahil i-hydrate natin. So, partner talaga yan pag larang tsaka mais. Sige, kuha ng konting mais. Yung mga klaseng mga pagkain gusto ko, yung stress ka sa trabaho, buong araw. Pansin ko nga, yung mga kumakain dito, ang daldal natin, kumain muna tayo. Cheers! Oo nga. Ang taba ng isda. Di ba? Parang ito nga yung klase ng isda na kahit pinagalitan ka ng boss mo kanina, pag kinain mo to, Walang-wala. walang-wala na. Gumagano na. Oo, pero maalala mo ulit after nil, no? After mo sumubo. That linarang soup. Divine. You have the sourness and acidity kasi Tama, tomato. tama. That pre-mixture yung toyo. Siguro may extra seasoning magic sarap na rin yun. Kaya yung mais natin, butil-butil. Na-absorb lahat ng sabaw. Alam mo next natin, try natin tong Yan yung ihaw, Benny. ihaw. I mean, di ba, Paps? Late night food. Oo. Masarap mag-ihaw. Sige, kuha ko dito. Sarap yan sa pagtulak natin, no? Chepera ko na to. Maglolo ko pa ba ako? Yan! Pinoy na Pinoy. Pinoy na Pinoy. Kuha ko dito. That sweet glaze. That flame kiss. That patty. Tender. Tiempo barbecue. Grabe, mahirap pala pag kasama mo, konyo. Hindi ako pangalawang opinion. It's the beer talking. I mean, Oh my gosh! we need another cheers. I need man. to drink so that my English is will continue. Parang Wow, I like it. unang location pa lang to. Namin natin ininom ah. Oo nga, parang tipsy na. Anyway, so try next. Ito naman, adobo. Adobo. Di ba? Sa Manila, iba yung adobo. Dito Oo. prito. Tama. So, Sige. I wanna get some fatty pork, maybe. Oh, this one is a perfect
pork. Look at that layer ng skin, taba, and yung lean meat. And then we dip it dito sa ating sibuyas, toyo, sili. Walang daya pare. Look at that, may sili tayo. Kung yung iba, pinalaki ng sex bomb, tayo, pinalaki ni Mark Queens. Cheers pare. Cheers. Oh, wow. Oh wow. The crispiness, Yes, wow. the juiciness, Uy. the chilies. What? So wonderful. Galing yung beer. Ano namin ng wonderful? Ito sa beer eh. Eh, di ba? Sarap. Maraming klase ng prito na baboy sa Pilipinas. Isang kawali. Pero iba tong adobo ninyo yun, no? Bakit? May isa din siyang alat na parang, uy, alam mo Cebuano adobo yan. Ay, ganun. Alat in a good way, yung lutong, yung mantika, pagkasariwa ng baboy, and then edit mo pa dun sa sibuyas, kamatis na may sili. This is immaculate, pare. Oh, ganda. Last food trip, linarang din to. Ito naman ulo, pre. Tuna to, no? Grabe, yung Tama, lalaki ng yellowfin. gayad ng kamatis, oh. Ito, yellowfin. So, ibalik na rin natin. Ayun, nawala yung isda. Saan yung karne? Ay, ito. Ayun, may karne. Okay. Then, sabawan ko ulit. Cheers, pare. Sarap. Walang joke. Yellowfin tuna. Oo. Mas seafood yung version niya. Oo nga. So, lasang-lasang mo yung dagat sa sabaw. Ang sabi mo, Babs, itong unang location natin sa Simos, ang sabi na tuwing gabi talaga, ito yung mga tunay na Cebuano food. Nakain ng lokal, sama-sama pamilya. Tama. Mga co-workers. Kanina, di oo, ba? ganun ba? Pansin mo? Oo. Dami, mga co-workers yun eh. Oo nga eh. Lakas kumain. Gabi ka naman, Ginas mo sila. Lakas kumain. Ang gandang kumain pala. Ano yun? Magana. So, Pops, unang location pa natin to ah. Ah, talaga? Meron tayo pupunta. Sisimula pa rin gabi, the night is young. Of course. Okay. Isang bote pa to. Cheers, pare. Cheers. Proceed tayo na next food trip. Mula sa isang heavyweight food trip ay dumiretso na kami sa maingay, chaotic, pero masaya at street food paradise sa barangay dito sa Tisa. Saan ay hindi ka magsisisi kung gusto mo ng late night food trip vibes. Sa isang maliit na gutter sa kanto ay merong isang iconic na krispihan kang matatanaw. Okay, Steve. Tuloy-tuloy yung late night food trip natin. Ito, grabe. Jeep, lamesa, sa kalsada. Oo. Ito, ano tong pagkain na to? Ito pa yung pungko-pungko. Ito yung prito, sikat na adobohan sa Tisa. Okay. Ay, ito katulad nito. Look at this. Klaseng prito-prito. Roadside talaga, literal. Literal. So may nakikita kung ginabot, adobo ulit, tapos ito may dila laman loob. Oo. Siguro bahala na kung ano order natin. Ikaw na mamili. Sige, kumala. Dito, iba't ibang laman loob ng baboy ang pwede mo ipaprito. Isaw, baga, atay, at kahit ano pa. Kaya naman panigurado tuwang-tuwa yung mga manananggal pag kumain sila dito. Boom! Pare, wow, this is very roadside. As in, literal. Wow, it's like, how do you say this? Why I'm speaking English? English na naman. Ay. Nasa roadside tayo, English ka pa. Hindi, pare. Ito yung sinasabi ko talaga, na late night vibes. Sipin mo, Yeah, tama. lamesa na foldable, upuan na monoblock, at pritong pagkain, Pops. Pops, alam mo, bago natin tirahin yan, why not let's have a cheers? Ay, Di dito ba? na pa Oo. rin. Oo. Ay, Ganda. love Galing. kayo. Cheers, pare. Cheers. Zero sugar. Cheers. Late night. Oh, yeah. Stress. Okay, so yan, nilagyan mo na ng toyo, toyo suka. May maraming Uy, sibuyas. kalamansi, oh yeah, I love that. And then, let's get some pork, why not? Okay. Pare, Thank ayun, ito gusto ko. Yan. And then, kuha tayo ng hindi katabutan ng sibuyas, pare. Para itong sibuyas, na nilagyan ng pritong baboy. Tama. Mas marami sibuyas natin. Tayo sa prito. Ganyan magre-reklamo. Straight to the point. Mataba, malutong, pero panalo yung suka toyo. Habulin mo ng puso. Habulin mo ng puso. Ayun. Mura lang to ha. Perfect. Okay, next natin. Ito, dila to. Cheers. Kung in-expect ko lasa ng dila, Sobrang meaty niya eh. medyo manguya. Mula. Okay, ito yung chicharong bulaklak, pare. Ayan. Very sinful.
Sige, kuha tayo dito. Siyempre, punong-puno ng sibuyas. Kahit dinner ngayon, no? Oo. Chicharong Wait bulaklak. lang, kuha ng puso. Ikaw, pre, ayaw mo ng puso. Cheers. Cheers. Ito nilutong. Ano mo? Mas sumasarap. Kasi may alak eh. Tama nga eh. Kasi alam mong gabi na, parang tapos na yung trabaho. Literal, ano talaga, papulutan tayo lang. Una, ayaw ko gawin tong late night episode. Ayun, no? Di ba ang saya? Masaya pala. Masaya pa. Masaya kahit stress ka buong araw. Lalo na pag may kaibigan kang mabuti, masayahin. Kasi hindi toxic. Yun yung Hindi importante. toxic. That's, Oo. so sobrang hindi toxic, pre. Cheers tayo! Cheers tayo! Cheers! Mmm! Kailangan ko kabulin yun. More than the food, to sit down, to hang out, mapagkwentuhan, kamusta Tama. araw mo, Tama. ano nangyari kanina. Galing. Anyway, Paps, may iba pang food trip tayo dito. Siguro, nandito na rin. Mag-showmay na rin tayo. Oh, oh. Cheers, pare. Katulad na nakarang episode natin, malaki ang impluensya ng Chinese food dito sa Cebu. Katulad na lang ng sikat na siumayan sa tisa, abe-tabe ang mga tindahan na nagbebenta ng siomay. Pumili ka na lang kung anong maibigan mo dahil talagang synonymous na ang siomay sa barangay na ito. It's getting late, but it's not getting Grabe. worse, pare. Of course. Meron tayo dapat dito lang. siomay dito mismo sa Tisa. The most iconic. Alamat, Paps, ang daming nakailera na siomayan dito. Tama. Iba-ibang brand, pero parang same product naman sila. Same lang. Alam mo, dumiretso na tayo. Sige. Nakakain ako sa ibang brand dito. Itong first time ko dito sa, ano to? Sa store? Waitug Pahay. Y2 Pahay, oh. Sige. Ibig sabihin, walang tulugan. Uy! Sakto pala sa episode na to. Oo nga. Parang Kuya Germs pa lang nagtayo nito. Oo. Pare, walang tulugan. Anyway, Paps, sige. Yeah, wanna sprinkle some Sige. extra citrus. So, tatlong flavors yan, ha? Okay. Pork, chicken, tsaka Japanese. I just wanna go with Japanese. Okay. What tayo Japanese, and then I wanna dip in sa ating very famous chili garlic ng Tisa. Cheers, pare. Cheers. Squishy. Masarap ah. Wow. Masarap, ah. I mean, Japanese siomai tastes like a normal Japanese siomai, but the one that elevates it is a premium, savory, sweet, ultra garlicky chili garlic, pare. Daming Daming adjectives doon. Oh. Lahat yun natutunan ko sa English teacher ko si Ma'am Reby. Ma'am Reby, I miss you. Ang sarap. I mean, yun lang talaga. Anyway, siyempre dito, pinapartneran ng puso. Yan yung jumbo puso, ha? Uy. Laki, biniyak mo. Kuha Puso. ako. And then I wanna get some chicken siomai. I-dip natin sa ating chili garlic. Cheers. Nagsasawa ka ba? Hindi talaga, promise. It might not be the best kind of dim sum na makakain mo sa buhay mo, pero... Diba? Ako na eh, parang Tapos panalo yung sauce niya. iba talaga yung chili garlic. Like, nasasabi ko no, yung mga chili garlic dito sa Cebu, one of the best chili garlic na pwede makain. Hindi lang sa Cebu, buong Pilipinas. Uy, grabe. Hindi, seryoso, iba talaga, iba yung chili Yan, garlic ha? nila. Naka-record yun, ha? Oo, ito yung classic. Yan yung classic pork Pork. siomay. Tignan mo. Di ba? Kaya sobrang fatty. Yun yung gusto ko sa siomay dito. Tapos lagyan sa chili garlic ulit. Ba yun? Anyway, but again, straightforward, very comforting, roadside. Alam mo, isa pa nagpapasarap dito, Paps? Yung ambience eh. Yeah, tama. The energy. Tama, Yung tama. tunog ng mga jeepney. Yung kahol ng mga aso. Yung mga bata na kumakanta. Oo. Diba? I mean, that's the Cebu vibes, Tisa vibes. Mga iba't ibang taong kumakain, galing trabaho, galing school. Kwentuhan. At saka nag-date. Uy, may nag-date Uy, doon, no? mag-date. Yun yung Uy, masaya. pwede. Anyway, Paps, hindi pa natapos yung food trip natin. Dahil may isa tayong pupuntahan. Meron pa. Na sinasabi mong isa sa mga pinakasikat na late night food trip dito sa buong Cebu. Abangan. Welcome to the next destination, late night food trip. Uy, Paps, kanina may alak tayo, pero parang ito iba, bagay pa sa alak, bro. Okay lang. Something Kahit ano, sweet, bagay. pare. Tama. Ito yung tinatawag na
Puto sikwate. Puto sikwate, sige. So, puto maya. Puto basically. maya siya, okay. Nakakain ako dati nito eh. So magkano lang to? Pila mo yung puto sikwate, te? Uy, 10 pesos. Order tayo, Pops. Sige, tara. Okay, Pops. So ito na yung maya natin, puto maya. Sige, order Tama. tayo ng. Tapos, ano next natin? Kuha tayo ng sikwate Ah, sige, o yung ate. tsokolate. Ay, ito. Lalagay mo Ayan, dito. muscovado. Pwede dito lalagay. Yan, nilagay mo na. Muscovado. Uy, sarap. Ito din. Tapos ito na, Pops. Ayan. So ito yung sikwate natin. Lalagay sa baso. Nice. Grabe, puro. Sarate. How we will eat this or drink this? So, pwede mo yung pantulak lang or diretso mo ganun. Uy, sige. Pang konti lang. Oops. Yun. Uy, pwede na yun. Careful, pwede na yun. Okay. Cheers, pare. Cheers, be. Diba? After all of the salty, savory, deep fried goodness, yung sa point mo tamis, Tama. manalo. Sticky, aromatic, dahil doon sa leaves. Ang sarap and sobrang moist nung kanin. And then, pagdapo ng muscovado sugar, yun yung nagiglaze sa parang crispy cream in a natural way. Ang sarap. Pops, tikman natin yung ano. Oh, that's pure dark chocolate. Pure Tama. cacao, pare. Para siya pang pagkatapos mo ng parang hangover, Oo. tapos inom ka nito, parang mawawala. Totoo. Actually, akala ko nga, diretso na tayo sa last food trip natin. Pero, di ba, nadaanan natin eh. Oo. Kailangan, Meron. Sino naman hindi dito lang kakain makita mo ganito? dito si ate, dito sa Tisa. Ang dami, maraming Paroquiano. Take out. Batch by batch yung order, pare. Anyway, Pops, ito na talaga. Consider na yung last food trip ngayong gabi. Kapag punong-puno ng serbesa ang dugo mo at medyo nanunuyot ng lalamunan mo, ano bang masarap kainin? 'Di ba? Pansit Canton? Buti na lang dito sa Cebu, di mo na kailangan magluto sa bahay nyo dahil merong isang trending pansitan na bukas hanggang 4 a.m. Welcome back sa kusina ni Osting. Boom! Pare, last location, Steve. Ito na sinasabi ko. Alam mo, sabi mo sa akin, Pops, maglilitit food to tayo. Kailangan natin puntahan yung... Oo. Sino pa nga ba? Yes, who it is? 'Di ba? The pinaka-trending, pinaka-sikat, Yup. the most famous Yes. breakfast late night Uy, street breakfast food. late na dito sa kusina ni Ni Osting. I Osting, tried of this course. way back 2023. Ay, oo nga pala, Pero no? Pops, I mean, ano ba naman magandang pangbanlaw ng alak, ng pagkain, kundi pansit canton. Pops, paano ko ba yung proseso ulit dito? So, siyempre, una, pili ka. Ano gusto mo? So, meron kang soup base. Oo. Meron Ito, sila Lucky pati- Me. Pwede, meron ka rin yung dry noodle Dry base. noodle base. Sige, I'll just go with my favorite. I'll have some sweet and spicy. O, sige. Yeah, and then ang susunod niyan, bibigay mo kay Kuya. Tapos, pwede ka mamili ng karne mo. Ako, Kuya, I'll get some beef loaf and omelette. Yan Ay, ito. chili, ano ka, kalamansi. Ayun na yun. Tapos, pagdating mo dito, hilera na yan. Pila ka. Yan na yung lulutuin niya. Anyway, Pops, I'm ready. Ready tayo. Ready na ako Mabilis matapos. lang to. Mabilis lang. Fastest to eh. Ay, fastest ba? Oo. Oh, sige, Fastest tignan niya natin kung fastest niya. Heto si Kuya Riel, tinatawag na fastest cook ng Pansit Canton dito sa Cebu. Medyo kontrobersyal ang paraan ng kanyang pagluluto dahil mabilis daw ang kumpas ng kanyang mga kamay at tila parang nagmamadali ang kanyang pagluluto ng Pansit Canton at iba't ibang canned food. Kapag medyo inaantok ka na at naririnig mo ang kumpas ng kanyang kamay sa paghahalo ng itlog at pagluluto ng iba't ibang pagkain, ay talaga namang parang magigising ka. Yan daw ang paraan ni Kuya Riel para mas mabilis daw ang kanyang pagluluto. Okay, Pops, ito yung pinakinihintay natin. Pansit Canton, it's just Pansit Canton. Oo, typical. Tuna, omelette, spam. Pero Pops, iba ang feeling pag dito sa kusina ni Tama, Osting kumain. tama. Alam mo, let's get it Sige. let's get the noodles. So, haluin natin. It's been a long time, pare. Nakakain ako ng Pansit Canton. Di na ako nag-instant noodles eh. Ay, As ganun. part of my healthy lifestyle. Wow. Di ba? Ironic. Kung ano kinakain ko. Pero, pag sa bahay, pag sa bahay, di na ako nagpapansit Canton. So, ibang feeling to. Anong breakfast mo usually? Egg, toast, Siya? ayun na. Ikaw ba? Sa akin is English. Uy! English lang. breakfast. English breakfast. Sige, try na natin Cheers. na pare. Cheers, pare. Cheers. Bakit mo tanggihin? So, kahit ano, kaproseso at punong-puno ng chemical to, Tama. eh masarap pa rin. Lalo yung pagmamahal ni Kuya. Yung pagmamahal ni Kuya Real. Oh, di ba? Dama mo. Tapos comfort food talaga. As in, Not hard, chewy noodles with that sweet, spicy glazing sauce. And then, nagtitingil yung konting anghang. At the same time,
Yung mantika nandun. That MSG lasang-lasa ko, pare. Lasa mo talaga. That's how we describe Pancit Canton. Siyempre may mga paluto rin sa parang Torta. ulam mo. Ito torta. Tortang beef loop. Oh, beef loop. Sige, Paps, kain tayo. Sige. Kuha ko dito. Very straightforward. Tama. Omelette crispy. Of the beefy, processed meat goodness. Ketchup natin matamis. Yan yung tuna. Century tuna. Century tuna. And then Yeah. gawin ko kono konting pansit. Wow, toppings. Yan yung iulam ko. Alam mo bakit comfort food show? Bakit Tsaka pre? masarap? Oo. Kasi wala ka ng effort na magluto eh. Parang hintay ka lang. Totoo. Diba? Parang wala kang effort, tas hintay ka lang, tas kain. Good point. Kung tutusin, eto, pwede man lutuin sa bahay. O, diba? Oo. Pero paghugas ka pa ng plato, Tama. papakulo ka pa ng tubig. Ito, Tama. si Kuya Ray na bahala. Oh, sana ba? Mabilis pa. Mabilis pa, di ba? Parang, sabi nga nila, hanggang umabot siya hanggang alas 4 pre. Ay, ganun? So ito yung definition talaga ng late night food dito sa Cebu. I mean, it's not very Filipino. It's not very local. Pero very comforting. Tama. Alam ng mga lokal to. Anyway, Steve, it's been a fun night. Ang Sobra. saya. Ang dami natin nakain, literal. At panagado, marami pang late night food trip na pwede mare-request o pwede ma-recommend yung mga Cebuano natin. Kaya i-comment down nyo lang below. Maraming salamat. Anyway, cheers. Boom! Pare, dito nagtatapos ang ating ultimate late night food trip dito sa Cebu. We're riding a jeepney. What a Literal. freak! What a freaking show, pare! Cebuano style. Ano oras na? Hindi ko na alam. Siguro alas 12 na ata, alas 11. Pero Steve, maraming salamat. Welcome. Please welcome. promote your page while riding the jeepney. Maraming salamat ha. So, please follow Idol Food Trip for more Bisaya food trip dito sa Pilipinas. Nahihirapan siya dahil first time namin mag-shoot sa loob ng jeepney. Oo. Ano mag-subscribe na sa second channel natin, Another Chewy Show, si Chewy. Dito sa Cebu, kasama si Idol. Sabi, stay safe. Good night and goodbye. Bang! Patay mo na kaya, dami tao. Patay mo. Lalagpasan na natin. Nawala, nagpa-picture na. Thank you. Aray. Aray. Sinapak si Oily. Steve. Ay, Sinapak, sorry. ganun may mga pants mo, sinasapakan. Energy. Ah. Check, mic. Mahal ka test. na ba? Medyo, no? Medyo, Ako rin, medyo, mahal oo. na ako. So, tatawid na lang natin to. In 5, 4, 3. Heto na, ang ipinakinihintay natin. Oh. Yung teleradyo ko. Sobrang mura yan, mababa. Cheers pa tayo ng isa. Ay, isa. Ay, lupat. Ay, isa. Ay, lupat. Gloves. Tayo sa gloves, no? Galing ka na ba? Ha? Galing ka na. Uminom tayo ng beer kanina eh. Pero okay pa ako. Tip talaga, alam mo pre, wala kami shoot yan, walang ganyan. Kaya simula nung nakalala ko no. Wala ka ng suka. Kunin mo yung suka ni Princess. Nakukunan ba yan? Nagkakalat na si Steve. Tinapon yung suka. Hindi mo lang natatapon. Actually, in real life, hindi ako ganito. In real life, ewan ko, baka may Bloopers.